Babasahin po natin yung nasa Juan, Kabanatang 4, 1-18. Juan 4, 1-18. Ito po ang salita ng Panginoon. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad na nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangang dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang nahihingi o ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Hanggang doon lang po yung ating babasahin for the sake of time. Pero dito mga minamahal, makikita nyo ang pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng Samaritanang babae. Pero bago natin ituloy ang ating pangangaral, samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katuruan na naririto na magagamit po namin sa aming buhay at magtuturo sa amin na tunay na kung ano ang tunay na pinaka mahalaga sa buhay po ng tao. Kung ano po ang magbibigay sa amin ng sense of fulfillment and stable joy at ito po ay maliwanag na itinuturo at hinahayag ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Ama, bigyan mo kami ng pananampalataya na tanggapin at yakapin po ang mga katuruan na naririto. At nawa ay ipamuhay namin ito ng nakalulugod sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, dito sa John chapter 4, verses 1-18. Marami-rami po yung ating tatalakayin, pero I hope matapos tayo on time. At ito po ay may pamagat na Jesus, the giver of living water. Jesus, the giver of living water. O sa Filipino, si Jesus, ang tagapagbigay ng tubig na buhay. Isa po siguro mga kapatid at mga minamahal na pagkakapare-pareho nating mga tao, lahat po tayo gustong sumaya. Sino po dito ayaw sumaya? Lahat po tayo, di ba? Gustong sumaya. Wala naman po sigurong nagpaplano sa buhay niya o nangarap na maging miserable o maging malungkot ang buhay. Di po ba? Lahat po tayo ay gustong lumigaya. Lahat po tayo ay gustong makaranas ng tinatawag na fulfilling life. Ngunit, mga kapatid, bagamat lahat tayo gustong sumaya, iba-iba po yung paraan ng mga tao para ma-achieve yun. Iba-iba yung paraan ng tao para magkaroon ng tinatawag na fulfilling life. Ang iba po, hinahanap yan sa love life. No? Siguro sasaya talaga ako pagka natagpuan ko na, yung dawan. Yung iba naman, hinahanap yan sa mga travel goals. Napuntahan ko na yung mga nakikita ko sa Facebook. O napuntahan ko na yung mga masasarap pasyalan. Siguro makakaramdam na ako ng sense of fulfillment. O talaga magiging masaya na ako sa buhay. Pwede na akong mamatay. Parang ganon, ano? So meron naman po, hinahanap yung kanilang sense of fulfillment or joy sa matagumpay na karir. So siguro pagka ako naging abogado na,
O kaya piloto na, JM, ano? O kaya licensed teacher na, kagaya ni Ma'am Anet. O engineer, ano? At ako ay naging matagumpay na sa aking buhay, siguro talagang magiging masaya na ako. So, at marami pa pong iba-iba ang naiisip ng tao, paano ba talaga sila liligaya? Paano ba sila talaga magkakaroon ng contentment? So, pwede pa tayong mag-go on sa list. Pero makikita nyo mga kapatid na iba-iba po ang paraan ng tao para sumaya. Ano po? Ngunit ano po ba ang tinuturo ng hindi nagkakamali at banal na salita ng Diyos? Ano? No matter kung ano ang sinasabi ng sanlibutan, ang panapaniwalaan po natin bilang mga Kristiyano ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon. What thus saith the Lord? So mga kapatid, gusto ko pong hanapin natin yung totoong pinanggagalingan ng fulfilling life at ang buhay na may tunay na kasiyahan. Hindi po sa mga nakikita natin sa social media or kung sino-sinong tinuturo ng mga influential na tao. Lahat po kasi sila mga kapatid pwedeng magkamali. Ngunit sigurado po tayo na hindi po nagkakamali ang pinagbabatayan ng ating paniniwala. At iyan po ay walang iba kundi ang hindi nagkakamali at banal na salita ng ating Panginoon. At iyan po mismo yung makikita natin sa mga talatang pinag-aaralan natin in John chapter 4 verses 1 to 18. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo mga minamahal yung setting o yung tagpo ng pangyayaring ito between Jesus Christ and the Samaritan woman. At makikita po natin yung setting o yung tagpo in verses 1 to 6. Ang sabi po doon sa verse 1, nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagamat hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. Hanggang doon po muna mga kapatid. May mga Bible scholar po na nagsasabi na ang mga pangyayaring nabasa po natin dito ay mga pangyayari matapos pong makulong ni Juan Bautista dahil sa pagsita po niya sa asawa ni Herodes na si Herodias. Dahil po si Herodias ay natagpuang nangangalunya. Makikita natin yan sa John chapter 3 verse 24 na eventually, naaral natin noong nakaraan, si John the Baptist ay makukulong. So hindi po nagkaroon ng, at dahil po dito sa pagkakakulong ni Juan Bautista, nagkaroon po ng pagdiriwang ang mga Pariseo at ang mga leaders ng mga Hudyo dahil at sa wakas, natanggalan na sila ng tinik sa kanilang lalamunan. Sapagkat si Juan Bautista po ay pinagseselosan nila dahil ang mga tagasunod po nila ay unti-unti na pong nagiging disipulo ni Juan Bautista. Kumbaga mga kapatid, nasasapawan na ang mga Pariseo ng ministeryo ni Juan Bautista. At laking galak nila nung nakulong na sa wakas itong si Juan Bautista. Ngunit mga kapatid, panandalian lang po ang kanilang pagdiriwang. Bakit kanyo? Dahil ilang sandali lang po, ay biglang lumitaw na po sa eksena ang Panginoong Jesus, na mas marami pa pong naging tagasunod at mas marami pa pong nabautismuhan kaysa kay Juan Bautista. Sapagkat di gaya po ni Juan Bautista na siya lamang po ang nagbabautismo ng mga alagad, ang lahat po ng alagad ng ating Panginoong Jesus ay inatasan niya at binigyan niya ng otoridad na magbautismo. Kagaya po ng nakita natin sa verse 2. So hindi po sinabi sa talata kung bakit hindi nagbabautismo ang ating Panginoong Jesus. Maaring para maiwasan ang pagmamalaki o pride ng mga binabautismuhan. Kasi pwedeng sabihin nila, yung nagbautismo sa'yo, Sister Bel, mga alagad lang ni Jesus. Wala yan sa nagbautismo sa akin. Ang nagbautismo talaga sa akin ay yung mismong puno, ang mismong Jesus. So marahil, isa yun sa dahilan kung bakit pinili ng Panginoong Jesus na wag magbautismo, or baka mas gusto ng Panginoon mag-focus sa mas mahalagang tungkulin, which is yung pangangaral ng salita ng Panginoon, at hinayaan na po niya sa kanyang mga alagad yung pagbabautismo. So dahil po nasa peligro ang buhay ng ating Panginoong Jesus,
At nung mga panahong ito na nagsisimula pa lang siya sa ministeryo ay hindi pa niya oras mamatay. Kasi kung titingnan nyo sa latter part ng John, darating din yung time na willing nang ibigay ang Panginoon ng kanyang buhay sa tamang panahon ng Ama. Pero this time, hindi pa yun yung tamang panahon para ibigay niya ang kanyang sarili para mamatay. So ang ginawa ng Panginoong Jesus, minabuti niyang tumakas at bumalik sa Galilea, kung saan po unang ginawa niya yung pinakauna niyang himala. Naalala niyo po yung pinakauna niyang himala? Ano? Yung ginawa niyang, paborito natin to, Kuya Pitong Ginawa niyang alak yung tubig. Yun yung pinakaunang himala ng ating Panginoong Jesus. So bumalik po siya doon, sabi sa verse 3, and then sabi po sa verse 4, at kinakailangang magdaan siya saan po? Samaria. So bakit po sinabi kinakailangan siyang dumaan doon? Kung pag-aaralan niyo po yung mapa ng Israel during this time, yung Galilea ay nasa gawing norte at yung Samaria ay nasa gawing timog, nasa baba. Sa gitna po ng Judea at Samaria ay yung yung sa baba po ay yung Judea, nasa taas po yung Galilea. Nalito na ako, no? Galilea yung nasa taas, sa norte, Judea yung nasa baba, kung saan naririto ang Panginoong Jesus noong time na ito. Yung nasa gitna po ng Judea at Galilea ay yung tinatawag na lugar ng Samaria. So, ang pinakamadaling ruta para makabalik siya ng mabilis sa Galilea ay dumaan sa Samaria. Yun yung pinakamabilis na daan. Kaya sinabi, kinakailangan siyang dumaan sa Samaria para makadating ng mabilis doon sa Galilea. Pero meron pong higit pang dahilan kaya sinabing kinakailangan siyang dumaan sa Samaria. At iyon po ay sapagkat meron pong inordina o meron pong tinalaga ang Diyos Ama na kakatagpuin ang Panginoong Jesus na isang babaeng Samaritana doon po sa Balon upang siya po ay makaranas ng kaligtasan. At hindi lamang po siya, yung mga tao sa lugar ng Samaria ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung makikita natin pagdating po doon sa verse 5 na sabi, sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose sa kaniyang anak. So this time, dumating na ang Panginoong Jesus sa Samaria at sinabi yung lugar, kung saan yon, malapit daw po yon sa lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Bakit po binabanggit ito ni Apostol Juan? So pinapakita niya dito na ito ay historical event. Hindi ito kukwentong barbero lang, mga kapatid. Ito po ay talagang nangyari sa kasaysayan. Mache-check po natin yung lugar na binanggit po dito ni Apostol Juan at makikita natin to sa kasaysayan ng Israel kung babalikan natin ng Genesis 48:1 hanggang 22 kung saan nakatala doon na kung paano ibinigay ni Jacob yung lupang ito sa anak niyang Jose, na paborito niyang anak. So, nakita po natin kung ano yung pangyayari kung bakit napunta po ang Panginoong Jesus sa Samaria. Nakita din po natin kung saan eksakto nangyari ang kasaysayan pong ito. And then pagdating po sa verse 6, mababasa niyo po kung anong oras nangyari ito. Sabi po sa verse 6, at naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, mag-iika-anim na nga ang oras. So yung phrase, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, ano ba yung ibig sabihin ng mag-iika-anim na ng oras? So kung susundin po ninyo yung oras ng mga Romano na nagsisimula po sa alas 12 ng tanghali, yan po ay alas 6 ng gabi. No? Pero kung susundin po natin ang oras ng mga Hudyo na nagsisimula sa alas 6 ng umaga, yan po ay nasa alas 12 na ng tanghali. Kaya sa salin na binasa natin kanina sa Magandang Balita, Biblia, katanghali ang tapat po yun. So ako po ay kumbinsido, bagamat nagtatalo-talo po dito ang mga Bible scholar kung anong oras ba talaga ang tagpong ito,
Ako po ay kumbinsido na nangyari ito ng alas 12 ng tanghali, oras ng mga Hudyo, sa kadahilan ng babanggitin ko po mamaya. So makikita din po natin sa talata, natapagod po ang Panginoong Hesukristo. Nakita niyo po ba yon sa verse 6? Bakit po napagod ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Hindi po ba siya ay Diyos? Hindi po ba nagkokontra yon sa isip ninyo, mga kapatid? Well, bilang tao, napapagod po siya. After ba naman ng ilang milya niyang paglalakbay, kung pag-aaralan niyo yung layo ng Judea sa Samaria, sino ba naman tao hindi mapapagod? Tapos tanghali pang tapat. Diba? Kadadaan lang natin sa tag-init, diba? Kahit ala kang ginagawa dahil sa sobrang init, parang ang bilis mong mapagod. So bilang tao, ang Panginoong Jesus, napagod siya. Pero bilang Diyos, siya po ay makapangyarihan sa lahat, at hindi po nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, tatandaan niyo po, ang Panginoong Jesus ay may dalawang kalikasan. Taglay-taglay po niya ito pareho. Bilang tao, siya ay limitado sa maraming bagay, pero bilang Diyos, siya po ay walang hanggan sa lahat. Kaya wag po kayong malilito, mga kapatid. Sa tuwing nakakakita kayo ng mga talatang ganito, napagod ang Panginoon, sasabihin ng mga iglesia ni Kristo, tao lang, napagod eh. Oo, naniniwala tayong tao ang Panginoong Jesus, pero may mga bahagi sa salita ng Panginoon na siya din ay pinapakilala ng Diyos. Dalawa ang kalikasan ng ating Panginoong Jesus. At alam ko, natalakay na po natin yan ng mga nakaraan. So napagod po ang Panginoon Jesus bilang tao, at siya po ay nagpahinga sa tabi ng balon. At doon po niya hinintay yung babaeng Samaritana. At doon po sila nagkausap, na makikita po natin yung pag-uusap na yan from verses 7 hanggang 30. Ngunit ang tatalakayin na po natin ngayon for the sake of time ay mula verses 7 hanggang 18, na hinati ko po ito, mga kapatid, sa 4 na bahagi. At sinimulan po natin ito, inalliterate po natin ito lahat sa letter C. 4 na C na pagkakahati po ng verses 7 hanggang 18. Yung unang C, from verses 7 to 9, ay pinamagatan natin the conflict o hidwaan. And then sa pangalawa, the confusion o pagkalito in verses 10 to 12. Pangatlong C ay the comparison in verses 13 to 15, yung pagkukumpara. And then yung panghuli na C is the confrontation in verses 16 to 18. Conflict, confusion, comparison, confrontation. So mula po natin pag-aralan isa-isa, mga kapatid. At yung una pong punto natin ay pinamagatan natin the conflict o hidwaan in verses 7 to 9. At dito po in verses 7 to 9, makikita nyo po ang conflict o hidwaan sa gitna ng mga Hudyo at mga taong tinatawag na Samaritano. Pansinin niyo po yung banggit sa verse 7, ang sabi po diyan, may isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? During this time, mga kapatid, ang pag-iigib po ay trabaho ng mga babae. Unlike ngayon, pagka nag-iigib ka, trabaho yan ng mga lalaki. So this time, during this time, trabaho yun ng mga babae, and ang mga lalaki naman po ay kung hindi na sa farm ay nagpapastol ng mga hayop. Yun po ang kultura nila ng trabaho, hatian ng trabaho. At kaugalian po nung panahong ito na yung mga babae po ay sama-sama at sabay-sabay na umiigib ng tubig tuwing umaga o tuwing gabi. Kaya hindi po ako naniniwala na gabi yung pangyayari ito. Kasi ang kaugalian nila tuwing gabi, ang dahilan o umaga. Ang dahilan para makaiwas sa matinding sikat ng araw. Ngunit mapapansin niyo po sa talatang ito na mayroong nag-iisang babae na nagpunta sa balon ng tanghaling tapat upang umigib ng tubig. At isa po sa nakapagtataka ay kung pag-aaralan po ninyo ang mapa ng Samaria, napakarami pong balon na mas malapit kaysa dito sa balon pinuntahan niya na pinag-iigiban po niya. Pero bakit pinili po niya yung balong ito? Bakit niya pinili pumunta sa katanghaliang tapat? Bakit siya nag-iisang umigib? Hindi niyo po ba natatanong yon, mga kapatid?
makikita po natin sa context, particularly in verses 16 to 18, na masama po ang reputasyon ng babaeng ito dahil nakakalima na siyang asawa at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. At ito po ay malamang dahil ang babae pong ito, kaya papalit-palit siya ng asawa, ay ugali na niya ang mangalon niya. At palagi siyang dinidiborso nung kanyang mga naunang 5 asawa. At para makaiwas po sa mga marites na wala na pong ibang inisip kundi ang buhay ng may buhay, pinili po niyang umigib ng tubig kung saan wala siyang makakahalubilong tao kahit na po mainitan siya. And then mapapansin niyo po sa talata na habang siya po ay umiigib, ay humingi ng tubig sa kanya ang Panginoong Hesus na nagsasabi, maaari bang makiinom? Ginawa po ito ng ating Panginoong Hesus, hindi lang dahil siya ay nauuhaw sa mahaba po niyang paglalakbay, ginawa po ito ng ating Panginoong Hesus upang makapagsimula ng conversation o pag-uusap sa babaeng Samaritana. At dito po makakakita tayo ng isang napakagandang halimbawa, mga kapatid, mula mismo sa ating Panginoong Hesus kung paano po tayo magbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. May mga pagkakataon po na may magtatanong sa atin paano po sila maliligtas, paano po sila makakapunta sa langit, at napakagandang pagkakataon po yan, masasabi kong napakadaling pagkakataon po yan para ibahagi ang Ebanghelyo. Mas gusto natin yon, hindi po ba? Na sila na yung magtatanong and then ipapaliwanag na lang natin sa kanila. Pero may mga pagkakataon po, mga kapatid, na hindi sila magtatanong sa atin. At tayo po yung kinakailangan mag-take ng initiative o manguna ng usapan para maibahagi sa kanila ang gospel gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So maganda pong kunin natin yung ganong idea. May mga mga minamahal, hindi lang tayo palagi maghihintay na may magtanong sa atin. We must take the initiative to share the gospel like what Jesus Christ did in this passage. Maaaring tinatanong po ninyo, nasan po yung mga alagad ni Kristo? Bakit hindi siya doon mag-request ng tubig? Bakit sa dami-dami ng tao dito pa sa babaeng Samaritana? Makikita niyo po yung dahilan pagdating sa verse 8. Ang sabi po doon, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumili ng pagkain sa bayan. So makikita niyo po dito na lahat po ng mga alagad ni Jesus ay pinapunta po niya sa bayan para mamalengke ng pagkain. At ginawa po niya ito upang masolo niya yung babaeng Samaritana at walang maging sagabal sa kanilang pag-uusap. Maaari po kasing mag-react agad yung mga Hudyo niyang alagad kapag nakita po nilang nakikipag-usap yung Panginoong Hesus sa isang Samaritana dahil magkaaway po noon ng mga Hudyo at mga Samaritano. Gaya po ng mababasa natin in verse 9 na ipapaliwanag po kung bakit sila magkaaway sa ilan lamang pong sandali. Now let's move on po sa verse 9. Dito po makikita ninyo ang tugon ng babaeng Samaritana sa request ng Panginoong Hesus na bigyan siya ng tubig. Ang sabi po doon sa verse 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Marahil na halata po ng Samaritanang babae na Hudyo ang Panginoon batay sa kanyang pagsasalita. Di ba? Minsan tayo di natin nahalata yung pagiging Bulakenyo natin Pero pag napunta tayo ng Maynila, alam na agad nila, taga Bulacan ka, kuya, na-experience mo yun, Chela? Ako na-experience ko nung bumibili kami sa Divisoria. Wala naman akong malay, pero napapansin pala nila taga Bulakenyo ako dahil sa aking punto. So marahil, nahalata ng babaeng Samaritana na ang paraan ng pagsasalita, ang punto ng Panginoong Hesus ay Hudyo. O marahil nakita ng babaeng Samaritana yung pananamit ng Panginoong Hesus na pang-Hudyo. Kaya laking gulat po niya kung bakit siya sa kanya at bakit po ang Panginoong Hesus ay nanghihingi po ng tubig sa kanya. Gayong, sabi ng talata, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano.
Yung salita po nakikihalumilo po dito mga kapatid ay galing po sa salitang Griego na may literal na ibig sabihin na paggamit ng parehong bagay. Yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, yung mga Hudyo po at Samaritana ay hindi gumagamit ng parehas na kagamitan dahil sa matindi nilang galit sa isa't isa. Hindi sila iinom sa iisang baso o kakain ng magkasalo. Ganun po katindi yung hidwaan, Sister Cecil. In short, ayaw nilang mamuhay ng magkasama. Pinandidirian nila at kinaiinisan nila ang isa't isa. Ngunit ano po ang dahilan? Maaring tinatanong nyo, ano ba problema nila? Ba't ba sila ganito? Kung babalikan po ninyo yung kasaysayan ng mga Israelita, nahati po noon yung kaharian ng Israel sa dalawang bahagi, yung Northern Kingdom at yung Southern Kingdom. After po ng paghahari ni Haring Solomon, na unang hari ng Israel. At isa po sa pumalit na hari ng Israel, sa katauhan po ni Haring Omri, ay pinangalanan po yung Northern Kingdom na binubuo po ng 10 tribo ng Israel na Samaria. Makikita niyo po yan sa unang hari 16 verse 24. At pagdating po noong 722 BC, nasakop po ng imperyo ng Assyria ang Northern Kingdom ng Israel na tinatawag ding Samaria according sa 2 Kings o ikalawang hari 17 verses 1 to 6. At ang nangyari mga kapatid, binihag ng mga taga-Assyria ang mga tao dito at dinala sila sa lugar na kilala na ngayon na tinatawag na Iraq. So doon po dinala yung Northern Kingdom ng bayang Israel. Ulit, hindi po lahat ng Hudyo ay dinala doon mga kapatid. Nag-iwan po sila ng mangilan-ngilan, yung mga sobrang hirap at wala na pong silbi sa lipunan ng mga Hudyo noong time na yon. At nagdala din po sila ng ibang lahi sa Samaria, kung saan nakasama yung mga Hudyong naiwan. At ang resulta po ng pangyayaring iyon na pinagsama yung mga Hudyo at yung mga ibang lahi ay nagkapangasawahan sila. Bagay na mahigpit na pinagbabawal nung lumang tipan. Ang mga Hudyo ay dapat mag-asawa lamang ng mga Hudyo. So basically sila po ay yung mga Samaritano ay mga mistisong Hudyo. Yung mga Hudyo na minahaluan ng ibang lahi. Bagay, mga kapatid, na hindi nagustuhan ng mga Hudyo na mga nabihag nung sila po ay nagbalik na sa Samaria noong taong 586 BC. Para sa kanila nakakadiri ang mga Hudyong ito na nahaluan na ng ibang lahi. At maliban po dito, dahil nahaluan na sila ng ibang lahi, nagkaroon din po sila ng iba't ibang paniniwala na nagresulta po ng pagturing sa kanila ng mga Hudyo ng mga kulto o mga heretical. Maliban po sa nahaluan sila ng iba't ibang lahi at ibang paniniwala, naiinis din ng mga Hudyo sa mga Samaritano dahil sila po ay mayroong pagkambalimbing. Alam niyo po ba yung balimbing? Noong mga panahon na bagsak ang Israel, kumakampi sila sa mga kalaban ng bansa ng Israel. Ano? Sino po naiinis sa balimbing? Di ba? Di ba nakakainis yon? So yung mga Israelita, ganon. Yung mga Samaritano, ganon. Kumampi sila sa mga kalaban ng bayang Israel. In fact, nung nakabalik po ang karamihan ng mga nabiyag sa Babylonia noong 586 BC, at sinimulan na po nilang gumawa ng altar at magbukay po doon ng panibagong pundasyon ng templo kasi nasira yung templo, pinigilan sila ng mga Samaritano according sa Ezra 3 verses chapter 3 hanggang chapter 4. At ang dahilan po, sapagkat gusto nilang tumulong sa gawain ito, ay mariin silang tinanggihan ng mga Hudyo. Ayaw nilang kilalanin ng mga Hudyo dahil ayaw silang kilalanin ng mga Hudyo rather dahil sila ay nahaluan ng ibang lahi at ibang paniniwala. Kaya ang ginawa po ng mga Samaritano, gumawa sila ng sarili nilang templo para sumamba at mag-alay ng Panginoon sa Mount Gerizim na binanggit ng babaeng Samaritana pagdating po doon sa verse 20. So I hope napapansin niyo po yung malalim na dahilan ng hidwaan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Matanda na po pala itong hidwaan, yung galit at pagkamuhi sa isa't isa. Ito po'y may kinalaman sa pagkakaiba ng kanilang lahi, paniniwala at ugali. In fact, may mga tala po sa history
na kinakailangan pang mamagitan ng mga Romano para lang awatin yung naggegerang Hudyo at mga Samaritano. Ganun katindi yung kanilang magpapatayan talaga sila, Sister Cecil. Ganun kalalim yung hidwaan nila, mga kapatid. Kaya naiintindihan nyo ngayon kung bakit nabigla yung Samaritana noong nanghingi ng tubig sa kanya ang Panginoong Hesus na isa pong Hudyo. Ang sabi niya, kaya po niya nasabi na ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? In other words, magkalaban tayo Bakit ka humihingi sa akin ng pabor? So that's the conflict, mga kapatid. Now let's move on po sa ating second point, namely the confusion. Yung pagkalito. In verses 10 to 11, makikita po natin ang pagkalito o confusion ng babaeng Samaritana sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. In verse 10, makikita niyo po yung sagot ng Panginoong Hesus sa pagtataka o marahil inis ng Samaritana kung bakit nanghihingi siya ng tubig sa kanya. Sabi doon sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Akala ng Samaritana ay nakalamang siya sa Panginoong Hesus dahil yung Panginoong Hesus sa tagpong ito ang tila nangangailangan ng tulong mula sa kanya. Pero makikita natin sa verse 10 na gustong iparealize ng Panginoong Hesus ang tunay na sitwasyon na hindi siya kundi ang Samaritana ang may malaking pangangailangan sa kanya. At yan po ay pagtutuwid even sa atin, mga kapatid. Akala natin minsan utang na loob natin sa Diyos kapag utang na loob ng Diyos sa atin kapag pinaglilingkuran natin siya o sinasamba natin siya. Hindi po ganun ang case, mga kapatid. Ang Diyos ay nananatiling Diyos kahit hindi mo siya paglingkuran, kahit hindi mo siya sambahin, kahit hindi mo siya kilalanin, o kahit wala ka. In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Wala pa pong kahit ano, umiiral na siya bilang Diyos. Ngunit hindi mo kayang umiral ang kahit isang saglit kung hindi dahil sa Diyos. Ang sabi po sa Gawa 17:28, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. So ang tugon ng Panginoong Hesus sa verse 10 ay may kasamang pagtutuwid at pagpahayag ng tunay na kalalagayan ng Samaritana na siya ay ligaw, siya ay confused, siya ay lito, mga kapatid. At pasinin niyo po muli ang banggit ng Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay ihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, wala pong idea yung Samaritana tungkol sa kaloob ng Diyos na ito at kung sino ang tagapagligtas na kausap niya. At yung kaloob o regalo po ng Diyos na binabanggit dito ay pumapatungkol po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinibigay po ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At maganda pong pansinin niyo yon, mga kapatid, yung ginamit na termino ng Panginoong Hesus na paborito din ni Apostol Pablo, na yung kaligtasan ay tinatawag na kaloob o sa mas mababaw na Tagalog ay regalo. Hindi siya tinawag na premyo o sweldo na ini-imply na ang kaligtasan ay bunga lamang ng pagiging mabuti natin o relihiyoso natin o premyo natin dahil mabuti tayong tao. Hindi po gayon ang sabi ng talata. Ang sabi po ng talata, ito po ay kaloob o regalo or in other words, biyaya. Hindi mo deserve na maligtas pero niligtas ka ng Panginoon Diyos. In other words, hindi mo ito kailangan paghirapan o pagtrabahuhan. Kailangan mo lang tanggapin ang regalo ng kaligtasan ng may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi sa mabubuti mong gawa, hindi sa relihiyon mo, hindi sa sarili mong katwiran, kundi sa ginawa lamang ng Panginoong Hesus na napako sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong karumihan, para bayaran ang iyong kasalanan. Ganon ang pananampalataya, mga minamahal. Kailangan mo lang paniwalaan, kailangan mo lang tanggapin na sapat ang ginawa ni Jesus
para ikaw ay iligtas. Bagay na walang idea yung Samaritan woman. Siya ay bagay na walang idea ang Samaritan dahil kung nalalaman lamang niya kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus, siya yung hihingi sa Panginoong Hesus at bibigyan siya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na nagbibigay buhay po dito na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa mga hihingi sa Kanya ng may pananampalataya ay ang banal na Espiritu. Yun po yung living water kung pinag-iisipan niyo po. Paano po natin nalaman? Tingnan niyo po sa context in John chapter 7 verses 37 to 39. Talon po tayo dyan. Iwan natin yung John chapter 4. John 7, 37 to 39, nasabi dyan, and I quote, "Nung huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gayon ang sinasabi ng kasulatan, o gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay." Nakita niyo po yon? Aagos daw ang mga ilog na tubig na buhay. And then verse 39, "Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu," and so on and so forth. So malinaw dito sa cross-reference natin na yung living water, yung binibigay na tubig na nagbibigay buhay o tubig na buhay ay ang banal na Espiritu. Kaya may problema ako dun sa Jesus, the living water. Hindi po si Jesus yun. Si Jesus is the giver of the living water, not the living water himself. So ang banal na Espiritu po gaya ng isang tubig, siya po ay naglilinis ng ating buong pagkatao, ang nagbibigay buhay sa ating patay na espiritu upang tayo po ay magbago ng disposisyon sa buhay at magbagong buhay at magkaroon ng kakayanang sumampalataya upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kung paano po ang tubig ay nagbibigay sa atin ng buhay, ang Espiritu Santo po ay hinalintulad sa gayon na nagbibigay sa atin ng buhay. Ang banal na Espiritu daw po ang ikatlong persona ng banal na Trinidad na tinatawag na nagbibigay buhay or living water na ibinibigay ni Jesus sa bawat humingi sa Kanya. Ito daw po yung kinakailangan nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. And interestingly, mga kapatid, kung ikukumpara po natin ito sa lumang tipan, pagdating sa Jeremiah 2 verse 13, yung nagbibigay po nito sa Jeremiah 2 ay si Yahweh. Ang sabi doon, siya yung fountain of living waters. Ibig sabihin, siya yung source ng living water, which is the Holy Spirit. Sa makatuwid, sinabi ni Jesus sa Samaritana siya ang nagbibigay ng tubig na nagbibigay buhay. Sinasabi din niya na ako si Yahweh na kinikilala mong Diyos, na hindi mo ma-recognize. So sa kamasamaang palad, hindi po ito naunawaan ng babae na Samaritana, bagkus nagdulot po ito ng kalituhan sa kanya. Sabi po sa verse 11, sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig o pwede ding wala kang pansalok ng tubig." Yun po ibig sabihin niyan. "At malalim ang balon, saan nga naroroon ang iyong tubig na buhay?" Kagaya po ni Nicodemo na inaral natin sa chapter 3, hindi po na-get ng babaeng Samaritana ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. They were not on the same page sa wikang Ingles. Si Jesus, nagtuturo siya ng mga bagay na espiritual, mga bagay na eternal. Pero ang isip ng babaeng Samaritana ay mga bagay na material at temporal. Inaakala niya na ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus na tubig na buhay ay literal na tubig, kaya nagtaka po siya kung paano ito kukunin. Gayong wala namang dalang panalok, wala namang pang-igib ang Panginoong Jesus. At kung saan ito kukunin ng Panginoon Jesus, gayong malalim ang balon nung panahon pong ito. In fact, na-research ko to, yung balon na ito na umiiral pa hanggang sa panahon po ngayon. At ang kamahang-mahami, tubig pa rin hanggang sa panahon ngayon. Ang lalim daw po ng balon nito sa ngayon ay 100 feet.
Imagine niyo yung malalim na swimming pool. Hindi nyo siniswimmingan dahil sa sobrang lalim. 100 feet ang lalim po ng balon po na ito. At pwedeng mas malalim pa daw po ito ng panahon ni Jesus Christ. So ganun po kalalim. Kaya takang-taka yung Samaritana. Saan mo kukunin yon, Panginoong Jesus? And in verse 12, tila kinutya pa niya ang Panginoong Jesus at sinabi, tingnan nyo sa verse 12, dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. Kita-kita po na walang kamalayan ang Samaritan woman kung sino yung kausap niya sa tagpong ito. Na siya ay lalong dakila kaysa sa pinagmamalaki niyang si Jacob na gumawa ng balong iyon. Na siya si Yahweh na nagkatawang tao, na siya ang gumawa. At hindi lang kay Jacob ang ginawa niya, o hindi lang si Jacob ang ginawa niya ang buong universo. Pinagmamalaki niya yung ginawa ni Jacob na balon. Hindi niya alam, yung kausap niya gumawa ng buong universo. At ang babaeng Samaritana po, kitang-kita po dito ay ligaw, lito, o confused sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa tagpo pong ito. Sadly, mga kapatid, marami din po mga taong ganyan sa panahon po natin ngayon. And the main problem is not their ignorance o yung kakulangan ng kaalaman. The main problem is their unbelief o yung kawalan po nila ng pananampalataya. Mga minamahal, may mga time, alam ko, na naiintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo eh. Ano? Pero hindi nyo siya sinasampalatayanan. The main problem is not your ignorance o yung inyong intellect, but the main problem is your unbelief, lack of faith. So naaralan po natin yung unang punto na pinamagatan nating the conflict, as well as the second point entitled the confusion. Let's go to the third letter C, the comparison. Yung pagkukumpara. In verses 13 to 15, mababasa natin na nagsagawa po ng comparison o pagkukumpara ang Panginoong Yesus sa tubig na inigib ng babae at sa tubig na buhay na ibinibigay ni Yesus. Ginawa po niya ito upang matulungan yung litong-litong Samaritana at naguguluhang Samaritana. Dito po makikita natin na yung malaking pag-ibig ng Panginoong Yesus at yung kanyang napakahabang pasensya, mga kapatid. Biruin nyo, kinutya na siya, tapos hindi pa mag-get yung kausap niya, yung tinuturo niya, pero nagtiyaga ang Panginoong Yesus na magpaliwanag. Hindi siya nainis sa kahinaan ng ulo ng babae upang maintindihan yung kanyang sinasabi. Hindi niya ginantihan ng pangungutya, ang tila pangungutya sa kanya ng Samaritana in verse 12. Pasinin niyo po yung banggit ng ating Panginoong Yesus in verses 13 to 14. Ito po yung sagot ng Panginoong Yesus sa tila pang mamaliit sa kanya ng Samaritana in verse 12. Ang sabi sa verses 13 to 14, sumagot si Jesus o sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman, ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Narito po ang contrast between sa tubig na binibigay ng balon at yung tubig na ibinibigay ng Panginoon. Yung tubig daw po na nakukuha sa balon ay nagbibigay daw ng temporal na pamatid uhaw. Napansin niyo po yun? After ng ilang sandali, gaya ng nararanasan nating lahat, mauuhaw din tayo muli at maghahanap din tayo ulit ng maiinom. Ganyan po ang temporal na tubig. At ang tubig na ibinibigay ng balon dito ay may hahalin tulad din po natin sa mga bagay na ino-offer ng sanlibutan, gaya halimbawa ng kayamanan, ng kalusugan, kasikatan, kahalayan, kasalanan. Lahat po ng ito ay masarap gawin. Di po ba? Ngunit nagbibigay lamang ng panandaliang aliw. Kung inaakala mo, kapatid, na magiging masaya ka na kapag ikaw ay yumaman, yung tipong kapag kumain ka sa restaurant, ang tinitingnan mo lang yung kaliwa, hindi ka tumitingin sa kanan, kasi nasa kanan yun yung presyo. Pagka low budget, titingnan mo na yung presyo, ano ba i-afford ko dito, saka pa lang siya pipili ng pagkain. Ang mayayaman, titingnan lang yung gusto nilang kainin, never mind sa presyo. Kapag bumili ka ng damit, di ba, tayo, titingnan muna natin kung naka-sale. Titingnan muna natin yung price tag.
bago natin sukatin. Na pagkatingin natin, kaya nating bilhin, susukatin natin, bibilhin natin. So akala nung ibang tao, kapag ganun na yung estado ng buhay natin, talagang makakaranas tayo ng satisfaction at tunay na kasiyahan. Kung inaakala mo, kapatid, na ganun kasasaya, nagkakamali ka. Ano? Kung inakala mo na kapag napuntahan mo na lahat ng gusto mo, nabili mo na ang lahat ng pinapangarap mo, magiging masaya ka na. Kung inaakala mo na kapag naging sikat ka na sa mga kamag-anak mo, mga kapitbahay mo, dahil sa mga achievements mo, o kaya naman mga nadarating mo sa buhay, magiging masaya ka na. Kung inakala mo na matapos mong isatisfy ang iyong sarili sa panonood ng mga pornografiya at bigyan ng kasiyahan ang pita ng laman mo sa pakikipagtalik sa kung sino-sino, na ay magiging masaya ka na. Kung inaakala mo na matapos mong magpakalulong sa mga kasalanan, ay magiging masaya ka na. Well, sinasabi ko, kapatid, ang katotohanan, nagkakamali tayo. Meron na pong tao nakaranas ng lahat ng iyan. At yan po ay si Haring Solomon. At siya po ang nagsabi, based on his experience, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. At alam mo rin yan in your own experience. Ilang beses mo nang naranasan na matapos mong gugulin ang buong mong oras at lakas sa pag-achieve mo ng mga nasisiyahan ka sa buhay. Pagtapos mong gawin ang lahat ng iyon, natatagpuan mong iyong sarili na hungkag, wala pa rin kasiyahan at tila may hinahanap ka pa rin. Ito po ay sapagkat tayo po ay nilikha at dinisenyo ng Diyos hindi para sa mga bagay na ito. Dinisenyo tayo ng Diyos para makilala siya at hanapin ang kasiyahan sa Kanya. Sa Kanya mo lang mahahanap ang tunay na kaligayahan at satisfaction sa buhay. Kahit mawalan ka ng lahat, maubos ang pera mo, magkaroon ka ng malubhang sakit, talikuran ka ng minamahal mo, mawalan ka ng trabaho, bumagsak ka sa board exam, mabasted ka ng nililigawan mo, o di man maabot mo ang mga, o hindi mo man maabot yung mga pinapangarap mo, magagawa mong makontento at maging masaya kung meron kang personal at totoong relasyon sa Diyos. Masasabi mo pa din kasama ni Propeta Habakuk, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga ng mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Paano po ito nagawa ni Propeta Habakuk? Ito po ay sapagkat yung kanya pong kasiyahan, yung kanyang kasapatan ay hindi po nakabatay sa mga temporal na bagay, kundi sa Diyos. Sabi ng talata, magagalak ako sa pera? Hindi. Magagalak ako sa Panginoon. Magagalak ako sa Diyos. Ikaw, kapatid, sa mga oras na ito, saan mo hinahanap ang iyong kaligayahan? Napaka-crucial niyan, mga kapatid. Kasi kung gusto mo talagang maging masaya at nagkamali ka doon sa tanong na yon, sa sagot na yon, o ng sagot sa tanong na yon, magiging miserable ang iyong buhay. Hindi ka totoong sasaya kahit maabot mo ang lahat ng meron sa sanlibutan. Kagaya ka ba ni Propeta Habakuk na hinahanap lamang ito sa Diyos? O kagaya ka ng babaeng Samaritana na hinahanap ito sa mga temporal na bagay at sa mga kasalanan? Mga kapatid, maliwanag po ang turo ng Panginoong Hesus. Wala pong ibang makapagbibigay sa atin ng totoong satisfaction and fulfillment ng buhay, kundi siya lamang. Pansinin niyo po ang banggit sa verse 14. Malapit na po tayo magtapos. Tatapat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman, ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Kung ikaw po ay sasampalataya sa Panginoon, ibibigay niya ang tubig na ito na kumakatawan sa Espiritu Santo, mananahan ang kanyang presensya sa iyo magpakailanman, magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, at hindi
hindi ka na kailanman mauuhaw sa tunay na fulfillment at joy ng buhay, sapagkat mananahan sa iyo o mananahan siya sa iyo bilang isang balon ng tubig na bumubukal at hindi mauubos. Ang balon ng tubig ng biyaya at presensya ng Diyos ay mananahan sa iyo at magbibigay sa iyo ng kabuhayang walang hanggan. Yan sabi ng talata. Unfortunately, mga minamahal, hindi po ito na-get ng Samaritana, hindi pa rin po niya masakyan ang sinasabi ng Panginoong Hesus, sapagkat nakatuon pa rin ang isip niya sa mga temporal na bagay. Mapapansin niyo po yan pagdating niyo sa sagot niya in verse 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, sa verse 15, ibinigay mo sa akin ang tubig na ito, o ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y wag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib o umigib pa. Hindi pa din na-get, mga kapatid, ang napakadakilang katotohanang itinuturo ng Panginoon Hesus tungkol sa tubig ng buhay. At iyan po ay sumasalamin sa maraming tao, maging sa panahon po natin ngayon. Maraming mga tao ang hindi interesado sa mga bagay na espiritual, gaya halimbawa ng pakikinig ng salita ng Panginoon, dahil ang isip nila ay ang mga bagay ng sanlibutan. Ang hinahanap ng marami ay ang mga temporal na pakinabang kaysa walang hanggang buhay na ino-offer ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung napansin po ng Panginoong Hesus na hindi pa rin makuha ng Samaritanang babae yung kanyang sinasabi, kinumpronta niya ito sa kanyang kasalanan upang makita niya ang kanyang tunay na pangangailangan sa tubig na nagbibigay buhay at hindi sa literal na tubig. Na pag-aaralan po natin siguro, mga kapatid, sa susunod na linggo. But I hope, mga kapatid, na buo sa inyo yung thought sa mga oras po na ito, na ang tunay na nakapagbibigay sa atin ng totoong kasiyahan ay hindi po gaya ng tubig na ginugusto ng babae at temporal. Ito po ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya inihikayat ko po kayo, mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa totoong naglalagak ng buhay mo sa Diyos, hinihikayat kitang gawin mo ito ngayon, sapagkat tiyak na hindi mo ito pagsisisihan. At kung ikaw, kapatid, ay sumampalatayan at may relasyon na sa Panginoon, magalak ka. Ano? Pinapaalalahanan ka ng Panginoon na wag mong ituon ang iyong puso at isipan, wag mong hanapin ang iyong kaligayahan sa mga bagay na nasisira, nabubulok at naluluma. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon na hanapin mo ito sa Kanya. Hanapin mo ito sa Panginoong Hesus na tagapagbigay ng tubig na nagbibigay buhay. Purihin po ang ating Panginoon.